Kabanata 411. Ang libingan ay nabasag sa ilang mga piraso at ang buong libingan ay hinukay ng bukas. Nawala ang urn at magulo ang sitwasyon. Mas mahigpit na ikinuyom ni Thomas ang mga kamao. Sa wakas naintindihan ni Emma kung bakit nagalit si Thomas. Patay na ang kanyang kapatid, ngunit kailangan pa rin nitong magdusa ng ganoong kahihiyan. Ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap para kay Thomas. Sinabi ni Ben, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang estranghero kaninang umaga na hinihiling sa akin na pumunta sa libingan. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit pagkarating ko rito, sa wakas naintindihan ko na ang ibig niyang sabihin. May sinabi ba ang taong iyon? Umiling si Ben. Wala. Humingi ba siya ng pera? Hindi. Kung ang tao ay hindi nais ng pera, nangangahulugan iyon na nais niyang maghaiganti. Walang maraming mga tao na may galit kay Thomas at alam ang address ng libingan ni Scott. Halatang halata ang salarin matapos niyang pag-isipan ito ng saglit. 2 salita. Skyworld Enterprise. Sa oras na ito, nakita ni Thomas ang isang sulat sa ilalim ng isang bato sa loob ng libingan na hinukay. Tumalon siya sa libingan at kinuha ang sulat. Matapos niyang buksan ito, mayroong isang pangungusap. Gusto mo ba ng urn? Magkita tayo sa lobby ng Deer International Hotel ng 9 AM bukas. Bagaman hindi isiniwalat ng taong iyon ang kanyang identity, ang Deer International Hotel ay isa sa mga pag-aari ng Skyworld Enterprise. Inilahad nito ang problema. Tumalon si Thomas mula sa libingan at dahan-daang lumayo. Tom, saan ka pupunta? Balisa at takot na tanong ni Emma. May gagawin ako. Sa pagtingin sa likuran ni Thomas nang siya ay umalis, si Emma ay nagkaroon ng isang matinding kawalan ng kapanatagan. Sa oras na ito, ang isip ni Thomas ay puno ng galit. Gagawin niya ang isang bagay na hindi makatuwiran. Sumigaw siya, Tom, maging mahinahon ka. Tumawag tayo sa pulisya. Hindi siya sinagot ni Thomas. Naglakad lang siya palayo at palayo ng mag-isa. Naglakas loob silang hukayin ang libingan ni Scott at ginamit pa ang urn upang akitin si Thomas sa kanilang lugar. Gustong iparating sa kanila ni Thomas na sinusunog nila ang kanilang sarili. Bamantong hininga si Ben at sinabing, alam mo, huwag ka nang sumigaw. Walang sino man ang maaaring magbago sa desisyon ng young master. Bukod dyan, ang bagay na ito ay napakaseryoso. Ang batang master ay tiyak na susubukan ng kanyang makakaya upang makuha ang hustisya para kay Master Scott. Ngunit ito ay malinaw na isang bitag. Tabik na sabi ni Emma. Ito ay isang bitag, ngunit ang young master ay hindi bobo. Maniwala ka sa kanya. Gayunpaman, wala silang mababago kay Thomas ng kahit ano. Bakit hindi dapat nila piliin na maniwala kay Thomas? Diyon lamang ang nagawa ni Ben at Emma sa ngayon. Ang punong opisyal na namamahala sa tanggapan sa Southland District. Naupo si Thomas sa upuan ng opisina at hawak ang liham na iyon, habang si Samson ay nakatayo sa harap niya. Si Samson ay nakipagtulungan kay Thomas ng maraming taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang galit na galit si Thomas. Nakaramdam pa siya ng galit kaysa sa mga kasama na namamatay sa battlefield. Sino ang taong naglakas loob na pukawin si Thomas? Matapos ang mahabang pananahimik ni Thomas, sinabi niya, Samson, ayusin ang power of the Almighty sa lahat at ang 4 na miyembro ng 12 gintong zodiac. Kumilos ka ng kasama ako bukas ng umaga. Ginamit niya ng sabay-sabay ang lakas ng power of Almighty at 12 gintong mga zodiac. Anong uri ng kalaban ang kailangan niya upang magamit ang gayong malakas na puwersa? Bukod doon, nakaayos na siyang kasama ang 4 na miyembro ng 12 gintong zodiac. Kahit na noong nasa larangan ng digmaan sila sa West Coast, bihira siyang gumawa ng ganitong seryosong pagkilos. Maaaring sabihin ni Samson na si Thomas ay labis na nagagalit ngayon. Tumango siya. Naintindihan ko. Agad akong pupunta at gagawin ito ngayon. Okay, baka pwedeng umalis ka na. Tumalikod si Samson at mabilis na umalis sa opisina. Ipinasa niya ang utos ni Thomas at personal niyang pinili ang 4 na miyembro ng 12 gintong zodiac na angkop sa labanan sa oras na ito. Si Thomas lang ang naiwan sa opisina. Napatingin siya sa sulat at nakasimangot. Naramdaman niya iyon. Ang pinakabagong paglipat ng Skyworld Enterprise ay tila naiiba mula sa mga nakaraan. Hindi niya masabi ang pagkakaiba sapagkat ang mga ito ay masama pa rin at kasuklam-suklam, ngunit may isang bagay na mas nakakatakot na tila itinago sa likuran nito. Sa oras na ito, naramdaman ni Thomas na parang nasa ilalim siya ng madilim na kalangitan ng gabi.
Sa kadiliman, maliban sa isang pangkat ng mga lobo na gumagawa ng mga kilos na nagbabanta, isang matalim na araw din ang nakatutok sa kanya. Kabanata 412. Ang isang araw ay lumipas sa isang iglap. Kinaumagahan, isang itim na sedan ay huminto sa harap ng Deer International Hotel. Isang daang kalalakihan na nakaitim na suit ang lumabas sa kotse. Ang lahat sa kanila ay may mga hairstyle na crew cut, at ang bawat isa sa kanila ay naglabas ng ganap na kalupitan. Pinamumunuan sila ng 4 na tao. Ang mga ito ay Taurus, Libra, Sagittarius, at Cancer mula sa 12 Golden Zodiacs. Ang crowd ay lumipat sa mga gilid at dahan-dahang naglakad palabas si Thomas. Inangat niya ang kanyang ulo at tiningnan ang pangalan ng hotel bago niya ito papasukin sa loob. Isang grupo sa kanila ang naglakad papasok sa lobby ng hotel. Ngunit walang tao sa hotel. Ang lobby ay malinis at walang tao roon na parang tinatanggap nila si Thomas at ang kanyang hukbo. Malinaw na ito ay isang mahusay na dinisenyo na pagsasabuatan o pwedeng ituring itong isang hinandang plot. Ang bawat isa sa kanila ay mahigpit na nakahawak sa kanilang mga kamao at naghanda na makisangkot sa isang malupit na away. Naisip nila na baka nahulaan ng kalaban na alam nila na papunta sila kaya naghanda sila ng maraming tao. Sa halip, isang takot na batang babae ang lumabas na may sulat at takot na lumapit kay Thomas. Nanginginig siya sa takot habang inaabot ang sulat sa kanya. Ito ay para sa iyo. Natigilan ang lahat. Pinayagan ng kalaban si Thomas na pumunta dito na may unang liham. Hindi ba sila naghanda ng lalaban dito at hinintay na mahulog si Thomas sa kanilang bitag? Bakit nagkaroon ng pangalawang liham? Sa oras na ito, nakumpirma ni Thomas ang kanyang haka-haka. Ang kaaway ay hindi sa parehong antas ng mga nakilala niya noong nakaraan. Mayroon pa bang dalubhasa sa Skyworld Enterprise? Inabot niya ang kamay para kunin ang sulat. Pagkabukas niya nito, nakakita din siya ng isang pangungusap. Sumakay sa sasakyan na inihanda namin para sa iyo sa likod ng hotel at umalis na mag-isa. Tila na imbestigahan na ng kalaban si Thomas dati. Alam nila na talagang eksperto si Thomas, kaya mahirap para sa kanila na manalo kung nakikipaglaban sila ng harapan. Kaya, dapat hayaan nilang umalis si Thomas na mag-isa. Matatakot kaya si Thomas? Anong biro ito? Itinapon niya ang sulat, pinatayo ang lahat doon, at umalis na mag-isa mula sa likuran ng hotel. Sa katunayan, nakakita siya ng isang low-key na puting sedan sa harap ng pasukan. Pinuksan niya ang pinto, sumakay sa kotse, at umalis. Sa oras na ito, sa isang lihim na maliit na silid, nakaupo sina Conley at Calex sa sofa habang pinapanood ang plano ni Ryan para sa lahat. Ayon sa kanilang saloobin, dapat ay naghanda sila ng pag-ambush sa hotel at pumatay ng sabay-sabay kay Thomas at sa kanyang barkada ngayon. Hindi talaga nila maintindihan kung bakit nais ni Ryan na gumawa ng karagdagang hakbang upang mailayo si Thomas. Ryan, hindi ko talaga maintindihan ang ginagawa mo. Inisya ni Ryan. Bobo ka. Siyempre hindi mo naiintindihan. Halos ungol ni Conley. Sa kabutihang palad ay napahinto siya kay Calex. Sinabi ni Ryan, buksan ang iyong mata at tignan ang mga taong dinala ni Thomas. Lahat sila ay walang awa at ang kanilang mga titig ay puno ng pababalak na lumaban. Lahat sila malakas. Tingnan ang iyong mga masasamang subordinate. Kahit na ang numero ay doble o triple pa ang bilang ng mga ito, hindi nila magagawang manalo laban sa kanila. Bukod pa doon, galit na galit si Thomas dahil ang libingan ng kanyang kapatid ay hinukay. So, kung tutusin siya ang pinaka-nagagalit sa panahong ito. Kung lalabanan mo siya ng personal ngayon, papatayin ka ng apoy ng galit. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng rolling with the punches? Ang gusto ko ay galit na sumugod si Thomas, ngunit wala siyang nakuha. Ang kanyang apoy ng galit ay papatayin ng isang palayok ng malamig na tubig. Napaka-iskema ni Ryan pagdating sa pagmamanipula ng pag-iisip ng mga tao. Sa kanyang pagmamanipula sa likod ng mga eksena, nasa malaking panganib si Thomas. Kabanata 413. Sa kabila, ang kotseng sinakyan ni Thomas ay tumigil kaagad. Kinuha ng driver si Thomas sa pasukan ng isang lumang eskinita. Sa pasukan, 2 bata na lumitaw na 8 taong gulang ang nag-check sa katawan ni Thomas. Inalis nila ang kanyang mga accessories tulad ng kanyang telepono at hindi siya pinayagan na magdala ng anupaman. Matapos nilang ma-check, naglakad si Thomas papasok sa eskinita. Tumulong siya ayon sa mga instructions hanggang sa pasukan ng isang malit na bahay. Malamang ito ang lugar kung saan nagtatago ang kaaway, tama ba?
Pinili ng kaaway na magtagpo sa ganitong uri ng lugar. Kung naghanda sila ng isang pag-ambush ng maaga, madali nilang mahawakan ang mga normal na tao at walang makakaisip na kainahinala ito. Ngunit, magiging madali ba na masettle si Thomas? Huminga siya ng malalim bago niya itulak ang pinto at naglakad papasok. Nauna niyang naisip na magkakaroon ng mga machetes at iron rod na papalapit sa kanya. Sa pinakapangit na kaso, magkakaroon ng hindi bababa sa 10 maskuladong lalaki sa loob ng bahay, tama ba siya? Ngunit, naging. Mayroon lamang isang matandang babae na nasa mga 70 taong gulang na at siya ay nagniniting. Sumimangot si Thomas. Ano ito? Ang pagkakamali niya sa kanyang hula ng 2 beses made him unhappy. Nadaman niya na pinagtitripan siya at galit na galit siya na nais niyang ilabas ito. Itinigil ng matandang ginang ang kanyang trabaho bago niya ituro ang isang maliit na pintuan sa gilid. Dahan-dahan niyang sinabi, pumasok ka mula sa backdoor. May susando sa iyo. Walang sinabi si Thomas. Pinuksan niya ang pinto at lumabas. Huminto sa harap ng pintuan ng isang electric tricycle. Ang setup na ito ay medyo kawili-wili. Tinigilan ni Thomas ang kanyang pagiging mapusok, sumakay sa tricycle at umalis. Sa oras na ito, sa maliit na itim na bahay. Napakamot ng ulo si Conley at sinabi, Ryan, anong ginagawa mo ngayon? Ito ay isang napakahusay na lugar para sa isang pag-ambush. Hindi ba mas maganda kung maglalagay ka na lang ng ilang mga tao upang patayin siya dito? Gagawa ka pa ba ng labis na hakbang na ito? Nakakainis naman. Inikot siya ni Ryan ng tingin. Yang pighead mo, ang alam lang ay puro ambush. Inimbestigahan ko ang kakayahan ni Thomas. Hindi siya madaling mapapatay. Bukod doon, mahahanap ng kanyang mga nasasakupan ng eskinita batay sa lokasyon ng kanyang telepono. Madali nilang makakalap at mapapatay ang lahat ng bahagi ng setup na ito. Nagpatuloy si Ryan sa pagtingin sa screen at ninisyon niya. Palaging sinasabi ng mga tao na patuloy kang mabibigo kung kumilos ka ng galit. Nang pumunta si Thomas sa hotel, siya ay napaka-agresibo, ngunit wala siyang nakuha. Ang kanyang motivation ay parang naput off. Nang siya ay dumating sa maliit na bahay, ang kanyang pagnanais na makipag-away ay nasisilayan, pero wala siyang nakuha muli. Ang pagnanais ng isang tao na lumaban ay limitado. Kapag patuloy siyang walang nakuha at ang kanyang apoy ng galit ay paulit-ulit na napapatay, mawawala sa kanya ang kanyang kalmado at paghuhusga. Nakaramdam lamang ng galit si Thomas. Patuloy siyang mabibigo. Matapos siyang walang nakuha na tamang hula ng 2 beses, nabigo na siya. Gayun din, ang kanyang mga accessories sa GPS ay kinuha. Ngayon, siya ay isang upong pato lamang. Pwede natin siyang patayin anumang oras. Wala pang naramdaman si Conley. Naramdaman na lang niya na namumula na si Ryan. Ngunit sa gilid, naramdaman ni Calex na may panginginig na tumakbo sa kanyang spine matapos niyang makinig kay Ryan. Kung si Thomas ang taong magkokontrol, magkakaatake siya sa pangalawang lokasyon. Ang kakalabasan nito ay maaari na pinapatay siya ni Thomas. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na natalo si Calex kay Thomas. Tumingin ulit siya kay Ryan. Malinaw na mayroon siyang ganap na kalamangan, ngunit mahinahon pa rin siyang makapagpas siya. Itinago niya ang lahat ng mga posibleng pagkakataon kay Thomas at pinigilan niya si Thomas ng pisikal pati na rin ang pag-iisip nito. Sa oras na iyon, kinailangan ni Thomas na maging labis ang kanyang pagkabalisa at hindi siya maaaring magkaroon ng ganoong malinaw na pag-iisip. Ito ay tulad ng sinabi ni Ryan. Maaaring patayin si Thomas anumang oras. Lihim na hinahangaan ni Calex si Ryan. Mula sa mga plano at kalkulasyon, talagang malakas si Ryan. Ding! Ang pulang ilaw sa screen ay nagliwanag at ang malaking gate na bakal ay dahan-dahang binuksan. Sinabi ni Ryan na hindi lumingon, narito na ang biktima mo. Calex, maaari mo na siyang kunin ngayon. Kabanata 414. Ang bakal na gate ng bodega ng pabrika ay binuksan. Mag-isang pumasok si Thomas sa bodega. Halos 8 mga maskuladong lalaki ang nakaupo sa mga pinagpatong-patong na tubo na nakasalansan sa magkabilang panig at lahat sila ay mukhang napaka-sharp. Ito ang mga dalubhasang master na espesyal na napili. Sila ang pinakahusay na pangkat na napili mula sa lahat ng mga nasasakop ni Conley. Naglakad si Thomas sa malawak na espasyo sa gitna habang ang mga maskuladong lalaki sa magkabilang panig ay tinitigan siya ng matalim na mga titig. Ang ganoong klaseng pakiramdam ay tulad ng mga agila na nakatingin sa isang maliit na kuneho. Kung siya ay isang ordinaryong tao,
Siya ay takot na ang kanyang mga binti ay talaga namang manghihina. At siya ay mahuhulog sa sahig kahit na siya ay tumayo, lalo pa na siya ay naglalakad habang tinatitigan ng mga mata na ito. Ang hindi pagkatakot sa mabangis na mga titig na ito ay nangangahulugang may kakayahang si Thomas sa isang tiyak na lawak. Mayroong isang elevator sa dulo ng warehouse. Ang isang lalaking nakasuot na may pares ng gintong may frame ay nakatayo sa malaking plataporma ng lift. Ito ay si Calex. Thomas Mayo, it's been a while. Hindi interesado si Thomas na kausapin siya. Huminto siya sa paglalakad ng 5 metro ang layo. Napatap si Calex sa kanyang mga daliri. Pinindot ng operator ang pindutan at tumaas ang platform hanggang sa may 8 metro na ang taas nito. Napakataas nito na hindi posible na maabot siya ni Thomas. Kumuha si Calex ng isang kahon na gawa sa kahoy mula sa likuran, tinapik ito, at sinabing, sa palagay ko ay naparito ka, tama. Ang kahon na yan. Nakilala agad ni Thomas na ito ay isang urn. Ang urn ni Scott. Ang mga mata ni Thomas ay napuno ng galit. Siya ay praktikal pero ngayon siya ay nasunog sa galit. Tinuyam niya ang kanyang mga kamao, pinapalabas niya ang mga tunog ng kaluskos. Inisya ni Calex. Thomas, dahil nandito tayo sa yugtong ito, wala na akong ibang dapat na sabihin. Oo, ang kapatid mong lalaki ay pinilit na mamatay ng Skyworld Enterprise. Gusto ko ring sabihin sa iyo na ito ang aking ideya. Kung handa siyang sundin ako na ibenta ang mga pagbabahagi ng Shalom Technology sa amin, hindi namin maisip ang planong ito. Tino ang nagsabi sa kanya na maging matigas ang ulo. Nararapat sa kanya ang nangyaring yan. Pinutol ko ang lahat ng kanyang mga channel sa negosyo at ang kanyang upstream capital chain na $1.2 bilyong. May utang siya ng $1.2 bilyong ng sabay-sabay. Kaya naman, pinapakawalan ko ang mga tao at hinabol siya para sa utang araw-araw upang ang mga tao sa paligid niya ay lumayo sa kanya. Pinulo ko ang kanyang buhay at pinaramdam ko sa kanya na wala na siyang pag-asa pang mabuhay ng kagaya ng nais niya. Nagpakamatay siya. Ngunit pinilit niya ako. Malamig na tinitigan ni Calex si Thomas. Ganon. Galit na galit ka sa akin. Alam kong mayroon kang maraming mga pagkakataon para patayin ako, ngunit hindi mo ginawa. Nais mong paglaruan ako ng dahan-dahan upang malaman ko ang sakit ng hindi makatakas kahit gaano ako makipaglaban. Nakasamaang palad, natalo ka sa laro. Hindi mo magagawang paglaruan ako at ang Skyworld Enterprise sa iyong mababang katayuan. Noong nagkaroon ka ng pagkakataon, hindi mo ako pinatay. Ngayon, ang namatay dito ay ikaw. Inangat ni Thomas ang kanyang ulo at tinitigan si Calex habang nakatayo siya sa mataas na platform. Pinakinggan niya si Calex habang pinag-uusapan ni Calex ang katotohanan ng pagkamatay ni Scott at naging mas malalim ang kanyang pagkamuhi. Scott, humihingi ako ng tawad. Sorry talaga. Ang matinding pagkakasala at kawalan ng lakas ay sumikop muli sa puso ni Thomas. Huminga ng malalim si Calex. Hindi mo mapigilan ang pagkamatay ni Scott sa nakaraan at hindi mo rin makuha ang ashes ni Scott ngayon. Thomas Mayo, nabigo ka bilang isang kapatid. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang takip ng urn. Thomas Mayo, manood ng maayos habang ang mga abo ng iyong kapatid ay magkakalat. Pinaligtad niya ang urn. Ang urn ay nakabaligtad. Maraming mga buto ng tao ang nahulog at ang hangin ay napuno ng mga abo. Puti-puti ang lugar. Ang mga pulang ugat ay makikita sa mga mata ni Thomas. Ang kirot ng luha na nakalimutan niya ng matagal na panahon kahit hindi niya namamalayan ay umakyat at ang kanyang mga mata ay lumuluha. Ang mga kalalakihan ay hindi madaling mapaiyak maliban kung may nakatapak sa kanyang sugat. Hindi naman sa hindi umiyak ang God of War. Kabanata 415. Pero hindi niya talaga kayang umiyak. Tumulo ang luha niya. Na-overwhelm siya agad ng kanyang pagkakasala at pag-isip para sa kanyang kapatid pati na rin ang pag-aakusa sa sarili. Mahigpit niyang kinuyam ang mga kamao. Nakastraighten ang mga braso nito. Agad na sumabog ang kanyang lakas. Patayin siya. Nang magalit si Calex, ang mga Supermasters ay sumugod at ang lahat ng mga dagger ay tumusok patungo sa mahahalagang bahagi ng katawan ni Thomas. Ang kanyang leeg, dibdib, likod ng kanyang ulo, at ang kanyang gulugod. Kung alinman sa mga ito ay nasaksak, mamamatay talaga siya kaagad. Malapit na ang panganib. Sa ganitong uri ng sitwasyon, hindi alam ng mga normal na tao kung paano makakaligtas. Ang tanging bagay na maiisip nila ay upang hayaan ang kanilang mga sarili na hindi mag-suffer ng labis. Ngunit si Thomas ay hindi isang normal na tao. Siya ang God of War.
Ah! Matapos ang isang sigaw, si Thomas ay mabilis na lumipat sa likuran ng isang maskuladong lalaki at hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang isang kamay. Mas nilagay niya ang lakas sa mga daliri niya. Basag! Basag! Bago pa makasigaw ang maskuladong lalaki ay nahulog na siya. Tinipa ni Thomas ang punyal sa sahig at tinusok nito ang dibdib ng matipunong lalaki na lumapit sa kanya ng may huff. Sa isang iglap lang ng mata, 2 tao ang namatay. Ang iba pang 6 na maskuladong lalaki ay nagkatinginan bago sila makasugod. Ang figure ni Thomas ay labis na kitikot-takot, ang kanyang paggalaw ay mabilis, siya ay makapangyarihan, at ang kanyang mga galaw ay malupit. Nang siya ay umatake, walang exception. Tinatay niya ang lahat sa isang galaw lamang. Sa isang salita, hindi ito kapanipaniwala. Ang buong labanan ay tumagal ng mas mababa sa 10 segundo. Ang lahat ng 8 espesyal na napiling Supermasters ay nahulog. Wala sa kanila ang buhay. Pinagalit nila talaga si Thomas. Tinukaw nila ang lalaking hindi nila dapat nagalitin. Walang iba kundi ang kamatayan ang naghihintay para sa kanila. Pinanood ito ni Kalex sa platform at humiga siya. Takot na takot siya na hindi siya makatayo at napaupo siya sa sahig sa takot. Sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng foresight upang madagdagan ang taas ng platform. Kung hindi man, patay na sana siya ngayon. Gayunpaman, nakatayo na si Thomas sa ilalim ng platform. Inangat niya ang kanyang ulo at tinitigan si Kalex. Ang kanyang titig ay puno ng balak na pagpatay. Ginawa nitong mabilis ang pintig ng puso ni Kalex. Sa oras na ito, sa maliit na madilim na bahay, si Conley ay nakadama ng labis na pagkalungkot sa kanyang puso. Nakatitig siya sa kanyang mga nasasakupan na namatay habang siya ay patuloy na nagbubuntong hininga. Tinabi niya, "Ryan, tingnan mo ang nagawa mo. Nawala ang walang malalakas na tauhan ko dahil sa katangahan mo." Tumawa si Ryan. Sila ay isang pangkat lamang ng mga hayop na pumapatay ng mga tao. Mahusay lang na namatay sila. Ikaw. Galit na galit si Conley na halos himatayan siya. Umiti si Ryan. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mamatay sila ng walang kabuluhan. Tikaw-tikip sa mata ngayon si Thomas ng pagkamuhi at ang serye ng mga laban ay nag-uudyok ng kanyang puot. Sa oras na ito, maliban sa pagnanais na pumatay ng mga tao, hindi na siya mag-iisip ng iba pang mga bagay. Sumimangot si Conley. O tapos, napatingin si Ryan sa screen at sinabing, kung gayon, magiging katulad siya ng isang baliw na ligaw na baboy. Alam lang niya kung paano mag-crash sa paligid, pero hindi niya alam na ang bitag ay nasa harap niya. Isang bitag. Natigilan si Conley. Anong bitag? Bakit hindi ko alam yan? Hindi ba natin ginusto na ang maraming taong iyan ay palibutan at patayin siya? Haha. Tumingin si Ryan kay Conley na para bang nakatingin sa tanga. Hindi ko kailangang sabihin sa iyo ang lahat dahil ang iyong hanggal na ulo ay hindi makakaintindi ng maraming mga mensahe. Dapat umupo ka lang dyan at panoorin ito. Huwag mong patuloy na sabihin ang mga kalokohang bagay na iyon. Kabanata 416. Galit na galit si Conley na nais niyang gumanti, ngunit napangisi siya at napalunok ang kanyang galit. Simple lang naman ang gusto nila basta mapatay lang nila si Thomas. Tingnan natin kung gaano kakagaling. Tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag ang iyong sarili sa akin kung hindi mo mapapatay si Thomas. Sa warehouse, nagulat si Kalex. Tumingin siya sa kaliwa at kanan bago mabilis na akyatin ang scaffolding. Pagkatapos, sinundan niya ang hagdan habang sinusubukan niyang tumakas. Ngunit bakit siya bibigyan ni Thomas ng pagkakataon na makatakas? Kaya, madali siyang sumunod sa kanya at hinabol siya pababa. Ang bastardong ito na pumatay at itinapon ang mga abo ni Scott Mayo ay dapat harapin ngayon ng kanyang sariling mga kamay. Bam! Si Kalex ay bumagsak sa isang pader na walang kawala at mainit ang God of War sa kanyang mga buntot, wala siyang mapuntahan. Mayroon lamang isang patay sa dulo nito. Sa isang malakas na kabog, nakaluhod na si Kalex. Upang mabuhay, hindi na niya maaligan ang kanyang reputasyon. Nagsimula siyang humingi ng awa. Thomas, bugbugin mo lang ako, ngunit huwag mo akong patayin, pwede ba iyon? Sumusumpa ako na hindi na ako lalaban sa iyo sa hinaharap, okay? Please Thomas, nagmamakaawa ako sa iyo, alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako sa iyo, pwede ba? Ngayon na, humihingi ka ng awa. Ano nga ba ang ginagawa mo kanina? Noong nasa kapangyarihan ka, iniisip mo lamang ang tungkol sa pakikipaglaban at pagpatay, ngunit nang mawalan ka ng kapangyarihan, doon mo lamang naisip ang tungkol sa paghingi ng kapatawaran.
Tingin mo ba ganun lang kadali yun? Tinaas ni Thomas ang kanyang mga kamay at pinadalhan lamang siya ng isang salita. Perish. Nang papatayin na ni Thomas si Calex, biglang bumukas ang kisame at isang napakalaking metal cage ang pinakawalan. Alam ni Thomas na mayroon mangyayating isang bagay kaya't sinubukan niyang tumakbo. Ngunit, nagulat si Thomas, isang pares ng mga metal na kamay ang nagmaterialize ng saan man at mahigpit na kumapit sa kanyang mga ankles. Kasandaling siya ay lumaya mula sa mga kamay na metal, ang metal na hola ay ibinaba na sa kanya na nakakulong sa kanya dito. Ang God of War ay isa na ngayong nakulong na hayop. Si Conley, na nanonood ng aksyon mula sa control room, ay tumalon sa tuwa. Nice, napakaganda. Kapatid, ikaw talaga ay may isang bagay. Kailan ka nag-set up ng napakahusay na bitag at bakit hindi ko ito napansin dati? Pinato niya ang pinto at excited na sumugod sa kulungan. Pinanood niya si Thomas na nakalock sa loob at tumawa. Thomas, oh Thomas, sino ang mag-aakalang may masamang araw ka rin gaya nito? Ano ang magagawa mo tungkol dito ha? Ang buhay mo at kamatayan ay nasa kamay ko ngayon. Oo, impyerno ito? Oo. Tawakas ay nakahinga ng maluwag si Calex. Pinunasan niya ang malamig na pawis mula sa noo niya at sinabing, Ginoong Hudson, dapat ay binalaan mo ako tungkol sa bitag kanina, takot na takot ako ngayon lang. Huwag mo akong sisihin, ngayon ko lang din nalaman, nakangiting sabi ni Conley. Tinabi ni Ryan habang siya ay lumakad, nag-aalala ako na palalabasin mo ang lihim na ito kung sinabi ko sa iyo. Gayon din, paano ka magiging takot na takot kung alam mo kung saan ang bitag mula pa sa simula? Kung ang iyong reaksyon ay hindi tunay, sa talas ng isip ni Thomas, mapapagtanto niya na may isang bagay na mali right on the bat at sino ang sisihin kung nabigo ang plano. Laking gulat ni Calex. Si Ryan ay ang uri ng tao na hindi lamang nagpaplano laban sa kanyang mga kaaway, ngunit laban din sa kanyang sariling bayan. Siya ay ganap na tuso. Ngunit kung hindi ito nangyari, paano nila maaakay si Thomas sa bitag at mahuli siya ng isang bagsakan? Kaya, nung itinakda mo ako na isakay ako sa elevator, hindi mo ako sinusubukang protektahan, pero sa halip ay pinilit mo akong tumakbo lamang at ginawa mo rin ito upang masagasaan ako. Ang lahat ay para mas malamang na makuha ni Thomas ang pain. Tanong ni Calex. At least hindi ka ganun katanga, nakangiting pahayag ni Ryan. Mas mahusay ka kaysa sa pipi. Namangha, nenas, at napahanga si Calex ng sabay. Ang kanyang paghanga kay Ryan ay lampas sa mga salita, subalit siya ay hinamak dahil sa hindi pagpapahalaga niya sa buhay ng kanyang kasosyo. Kabanata 417. Pero nagkamali siya, hindi talaga inaaalala ni Ryan ang buhay ng kanyang mga partners. Ito lamang ay wala talaga siyang pakialam sa kanilang buhay. Dahil hindi talaga iniisip ni Ryan na partners nila siya. Iniling pa niya na mamatay na lang sila. Napatingin si Ryan kay Thomas habang papalapit sa metal cage at tahimik na ibinalik ni Thomas ang kanyang tingin. Awang-awang ngumisi si Ryan at sinabing, naaalala ko pa rin ang huli nating pagligtas sa maraming mga tao. Ngunit hindi ko inaasahan na makita ka ulit makalipas ang ilang araw at para sa ganitong uri ng sitwasyon pa, nakakaawa. Bakit ang isang lalaking tulad mo ay makakasama kay Conley Hudson? Tanong ni Thomas sa malalim na boses. Haha, dahil siya ang aking nakababatang kapatid, Ryan Hudson. Hindi mo nakita ang pagdating ko nun, hindi ba? Natatawang sabi ni Conley. Sa isang mapait na ngiti, umiling si Thomas. Hindi nakapagtataka. Mula sa simula ng noon pa nung I straighted splitting ways with my vassal, nawala ang track ng pag-stalk namin at ginamit namin ang 8 tao bilang mga scapegoat. Ginamit ni Calex ang ganitong uri ng pain noong ang utak ko ay sobrang clouded. Paano kung hindi makakain ng bait? Ang isang idiot na tulad ni Conley ay walang kailanmang kakayahang makalikha ng pagpaplanong tulad nito. Pinagsama ni Conley ang kanyang kilay. Bagaman naiirite siya, pero alam niya. Talagang may katuturan iyon. Tumawa siya ng konti at hindi niya ito sineryoso. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman sa mundo ang maaaring maging mas matalino kaysa kay Ryan at hindi siya kasing talino niya pero hindi pa rin ito isang malaking pakikitungo. Inilabas ni Ryan ang isang urn mula sa kanyang likuran at sinabi, Thomas, ikaw ay mabuting tao. Ang pagpatay sa iyo ay ang huling paraan na gagawin ko. Ngunit sigurado, ang mga remains na itinapon lamang namin ay mula sa isang ligaw na aso at nasa akin pa rin ang mga abo ng iyong kapatid.
Ibabaon kong magkasama ang mga remains mo at ng iyong kapatid sa oras na mamatay ka upang magkaroon kayo ng muling pagsasama sa ilalim ng lupa. Ito lang ang magagawa ko para sa iyo. Isipin mo na lang ito bilang isang paraan ng pagbabayad. Nakahinga ng maluwag si Thomas nang mapagtanto niyang nandoon pa rin ang mga remains ng kanyang kapatid. Ang kanyang pagkamuhi ay huminahon at makikita mula sa kanyang mga mata na nagsisimula ng bumalik ang kanyang pandama. Umiling si Conley at kumuha ng baril mula sa kanyang sinturon. Inilagay niya ang daliri sa gatilyo. O sige, tama na ang maraming salita na ito. Matatapos ang buhay mo dito, Thomas Mayo. Sa iyong susunod na buhay, maging isang mas mabuting tao ka na. Maaari mong guluhin ang sino man ngunit hindi ako, Conley Hudson. Ikaw, ay hindi ko kamatch. Nang itataas na sana niya ang kanyang braso at baralin si Thomas, biglang may isang underling mula sa likuran ang tumakbo sa kanila. Ginoong Hudson, may hindi magandang nangyari. May samayre mula sa parehong hilaga at timog na pasukan at pinapatay nila ang lahat sa daan. Ano? Nagulat si Conley at tinanong niya. Daan ang mga tao. Dalawa, isa sa bawat pasukan, hilaga at timog. Natakot mo ako, singgal ni Conley, guminhawa. Kaya, dahil dalawa lang sila, kumuha lang ng ilang mga tao na magpunta doon at patayin sila. Ginoong Hudson, ang dalawang ito ay tila medyo malakas. Kahit gaano sila katindi, dalawa lang sila. Ang mga tao ba mula sa buong pabrika ay hindi sapat upang patayin ang dalawa sa kanila. Naiintindihan ko po. Ang underling ay umalis ng may mabilis na mga hakbang. Sa sandaling iyon, tinimangutan ni Ryan ang kanyang mga kilay, sumulyap kay Thomas at tinanong, malinaw na na-block namin ang lahat ng mga potensyal na bakas, ngunit paano pa rin napunta ang iyong mga vassal dito? Tumawa si Thomas at pinakita ang dila. Sa dulo ng kanyang dila ay may isang maliit na sukat ng electronic na parang kuko. Ito ay isang tracking device. Para bang nakilala ni Thomas ang kanyang lokasyon mula sa simula at malinaw na alam ng kanyang mga vassal kung nasaan siya. Ang mga eyebrows ni Ryan ay nag-scrunch ng magkasama, nagkaroon siya ng isang kawaila hilakbot na pakiramdam na parang. Sadyang hinayaan ni Thomas ang kanyang sarili na mahuli. Kabanata 418. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Ryan na napagtanto niya na mayroong pagkukulang sa kanyang plano. Ayon sa kanyang orihinal na plano, hindi lamang mahuhuli si Thomas, ngunit walang ibang makakahanap ng lokasyon na ito. Pero kahit ganon, dalawa sa mga vassal ni Thomas ang tunay na nakasubaybay hanggang dito. Hindi ito bahagi ng kanyang plano. Tinitigan niya si Thomas at tinanong, kailan mo pa na-install ang tracking device na iyan? Umiti si Thomas at sinabi, ano sa palagay mo? Malinaw na naitanim ni Thomas ang tracking device mula sa simula. Kung hindi man, mula sa sandali na siya ay pumasok sa hotel hanggang sa siya ay makuha. Ang buong proseso ay nasusubaybayan, pero ang kanyang bawat galaw ay nailantad sa harap ng mga mata ni Ryan, kaya talagang naging imposible para sa kanya na gumawa ng isang galaw. Lalong lumalim ang mga noo ni Ryan. Sa kasong iyon, alam na pala agad ni Thomas ang ginagawa ni Ryan ang mga plano niyang gagawin rito. Imposible. Walang paraan na magkaroon siya ng kamalayan sa kanyang mga plano. Thomas, paano mo nai-install ang tracking device mula noong una pa? Walang dahilan para mangyari yan dahil hindi ako nag-iwan ng anumang katibayan at imposible para sa iyo na maghinala ng kahit ano sa mga nangyayari. Tanong ni Ryan. Tiyak na dahil doon, mas naghinala ako, sabi ni Thomas habang tumango. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay ang isang moron tulad ng mga scheme ni Conley ay talagang labis na kahangalan at umalis siya sa likod ng maraming mga pahiwatig. Ngunit mula sa simula, ang balangkas na ito ay malinaw na sophisticado, masama, at halatang hindi dinisenyo ni Conley at kailangang may isang tao sa likuran niya na nagpapayo sa kanya. Kaya ninais kong pumasok sa lungga ng tigre at hanapin ang utak sa likuran niya. Nakatitig siya kay Ryan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ryan na natalo siya. Kaya, nagkukunwari kang nagagalit na sadya upang matrap ako. Kung hindi, paano ka magpapakita noon? Sabi ni Thomas habang malamig siya na chuckled. Hindi ka panipaniwala. Dahil sa kanyang matayog na talino at katapangan, si Thomas, na nakikita mula sa lahat ng aspeto, ay nakahihigit kay Ryan. Ang taong ito ay isang halimaw. Bumilis ang rate ng puso ni Ryan. Hindi pa siya natalo sa eskema niya mula pa noong bata pa siya.
At ito ang kauna-unahang pagkakataon na natikman niya ang lasa ng pagkatalo, sorpresa, galit, pagbitiw sa pwesto, sakit, at magkakahalong iba pang damdamin ay nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Nagsimula siyang umubo ng marahas. Kumuha siya ng isang Race 8 na botelya at nilagok ang 2 table upang ma-stabilize ang kanyang kondisyon. Ano ang punto ng pagsabi ng lahat ng iyon? Ang alam ko lang ay ikaw na si Thomas ay nakulong sa isang hola at ang kanyang mga tagapagligtas ay 2 tao lamang. Paano mo may save ang isang tao tulad nito? Paano ka makatakas mula sa pag-unawa ko? Tumawa si Conley. Sa palagay mo ba napakatalino mo? Paumanhin, ngunit sinusubukan mo lamang na maging isang matalinong tao. Pow! Narinig ang mga putok ng baril. Ngunit bago siya nagpaputok, ang katawan ni Thomas ay umiwas sa gilid tulad ng hangin at ang bala ay nahulog. Sa distansya na mas mababa sa 1 metro, hindi niya inaasahang mabilis na naiwasan ang bala. Ang pagkilos ng katawan ni Thomas ay talagang napakabilis na hindi maiisip. Nabigla si Conley kaya't nagpatuloy siya sa pagbaril ng ilan pang shot. Bang bang bang. Wala itong silbi. Ang pares ng mga mata ni Thomas ay nakatingin sa bawat malilit na detalye ng paggalaw ng kalaban kaya't naiwasan niya ito bago pa pinaputok ni Conley ang kanyang baril. Ang bawat bala ay napalampas. Si Alex, na nakatayo sa tabi niya, ay naglabas ng pangalawang baril at kasama si Conley, pinaputok nila ang batil mula sa harap at likod ng metal cage. Bilang isang resulta, matagumpay na naiwasan ni Thomas ang mga putok na ito ng baril, bagaman ang dalawa pa ay halos hindi sinasadyang nasaktan ang kanilang sariling mga tao. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa noo ni Conley. Tinadya niya ba itong maging isang biro? Kabanata 419. Bakit hindi nila siya mapatay kahit na nakakulong na siya sa hola? Bakit parang nabilanggo nila ang isang kaimira na hindi nila masisira o mapatay kahit anong pilit nila? Sa sandaling iyon, isang underling ang tumakbo sa kanila. Ginoong Hudson, isang masamang nangyari, ang 2 tao sa labas ay nagsisimula ng magtagumpay. Nagulat si Conley, pagkatapos ay galit na tumahol siya, mayroong isang pares ng daang mga lalaki sa pabrika na ito at hindi nila makayanan ang 2 tao. Ginoong Hudson, talaga, sa totoo lang hindi na kami makapaghawak pa. Si Ryan, na nakatayo sa gilid ay bahagyang kumunat ang kanyang mga mata. Malinaw na si Thomas ay nilagyan ng isang tracking device, ngunit 2 vessel lamang ang ipinadala upang isave siya, hindi ito nagdagdag. Virgo at Gemini, ang Buddha at Diablo. Kahit na kung ako ito, maaaring hindi ko mapapanatili ang pareho sa kanila sa parehong oras. Si Samson ay tila medyo nasa sabik, kaya inayos niya ang 2 na magsama at lumaban ng sabay. Kalmadong sabi ni Thomas, Buddha at Diablo. Agad na umalis si Ryan sa eksena at bumalik sa control room. Tinabi ni Conley kay Alex, manatili ka rito na nakatingin kay Thomas, pupunta ako at susuriin ang sitwasyon. Tinundan niya si Ryan sa control room at ginamit ang mga computer upang matingnan ang video ng tracker para sa pinakabagong mga sitwasyon sa parehong direksyon sa Hilaga at Timog. At, sa katunayan tulad ng sinabi ng underling, 2 lalaki nga ang malapit na sa kanila. Sa Timog na pasukan ay isang lalaking solema ang itsura na may isang kwintas na parang prayer ng Buddhist sa kanyang leeg at isang urna na pirnalamutian ang kanyang noo. Siya ay sumalakay ng may napakalakas na puwersa pero pinatalsik lang niya ang kanyang mga kalaban, hindi sila pinatay o sinaktan man lang. Ang hilagang pasukan, sa kabilang banda, ay isang kompletong kaibahan. Mayroong isang masamang mukhang lalaki. Na para bang siya ay demonyo mula sa kailaliman ng impyerno na may parehong mga kamay at pisngi na pininturahan ng pula at may pagdanak ng dugo saan man siya dumaan. Sino mang lumapit sa kanya upang hamanin siya ay maaaring durugan ang kanilang mga braso o binti o papatayin din sila. Katulad ng sinabi ni Thomas, isang Buddha at isang Diablo. Virgo, Gemini. Si Ryan ay nagpalabas ng mahabang paghinga kahit na ayaw niyang aminin, kinailangan nilang harapin ang katotohanan. Natalo na tayo. Ano? Natarante si Conley, nagbibiro ka ba? Mayroong 2 tao lamang sa kabilang panig at kung hindi natin sila matatalo, hindi na kailangang lumabas tayo sa mga kalye pagkatapos nito. Umiling si Ryan, kinuha ang damit sa lamesa at inilagay ang urn pababa. Kung sasama ka sa akin ngayon, may iligtas mo pa ang iyong buhay. Kung manatili ka rito, mamamatay ka lamang. Ano ang pipiliin mo? Tahimik niyang dagdag. Ito. Ngunit nahuli na si Thomas. Gusto mo ba talagang sumuko ngayon?
Awkward na sabi ni Conley. Malamig na kinutya ni Ryan, captured. Lahat ng ito ay bahagi ng kanilang plano na pumunta sa lungga ng tigre. Tingin mo ba kaya mo siyang patayin? Naabot na natin ang puntong ito at aalis na lang tayo ng ganito. Sa ngayon, mayroon kaming Kalex bilang aming scapegoat, kung gayon kung ibabalik natin ang urn kay Thomas, naniniwala akong magpapakalma ito ng kanyang galit at ikaw at ako ay makakaligtas pa rin. Kung mahuli pa tayo ng ilang minuto, tapos na ang ating buhay. Talagang inis si Conley, ngunit sa wakas ay sinabi niya, "Oh, pinagsama ko ang ilan pang mga tao, at magkakasama kaming nag-shoot tulad nito, hindi ako naniniwala na hindi namin siya kayang patayin." Umiling si Ryan, huwag mo nang isipin ito, hindi ka bibigyan ni Thomas ng pagkakataong gawin ito. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, gusto mo bang sumama o hindi? Inilipat ni Conley ang kanyang tingin sa dalawang nakakatakot na kalalakihan sa screen ng huling pagkakataon, nakikipaglaban pa rin siya sa loob. "Tasama na ako sa iyo." Nanatiling tahimik ang dalawa habang paakyat sa rooftop at lumabas ng bodega ng pabrika sa pamamagitan ng nakatagong elevator. Tumakay sila sa paunang nakaayos na sasakyan at nagtaboy palayo sa pinangyarihan. Sa labanang ito ng talino, si Ryan ay lubos na natalo. Ngunit habang buhay pa siya, may pagkakataon pa rin na labanan niya ito. Tulad ng laging sinasabi, kung mayroon pang buhay may pag-asa. Walang sino man ang nakakaunawa sa kasabihang ito kaysa sa kanya. Sa warehouse, si Kalex ay nakatayo pa rin doon na walang imak, itinutok ang kanyang baril kay Thomas, ganap na hindi moari ang katotohanang siya ay naiwan na. Tinuri ni Thomas ang paligid, pagkatapos ay sumulyap kay Kalex. "Ikaw ay isang nagamit na pawn." Kabanata 420. Nagulat si Kalex at itinutok ang baril sa ulo ni Thomas, nagtanong, "What the hell are you saying? Hindi mo ako kayang patayin gamit ang iyong baril. Kaya bakit mo sinasayang ang mga bala na iyan? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at suriin kung nandoon pa rin ang magkapatid na Hudson." Tahimik na sabi ni Thomas. Nilamon ni Kalex ang kanyang spit at humarap sa direksyon ng control room. Hindi ito maaari. Iniwan na ba talaga siya ni Conley Hudson? Hindi ito naging imposible. Matapos mag-isip ng ilang sandali. Nang magtungo na si Kalex sa control room upang tumingin, binuksan ang pasukan ng bodega, at sunod-sunod, pinalipad ang dalawang bantay, at lumapag sila sa lupa ng may kasamang loud thuds. Si Virgo at Gemini, Buddha at Diablo, ay parehong dumating sa bodega ng sabay. Nagulat si Kalex at sa kanyang gulat ay itinaas niya ang kanyang kamay upang magpaputok ng isang shot. Mabilis na tulad ng hangin. Iniiwas ito ni Gemini at lumapit sa harapan ni Kalex, na naiipit siya sa isang hole ng metal gamit ang isang kamay habang ang isa naman ay handa nang saksakin siya sa leeg. Kung siya ay sinaksak, tiyak na siya ay mamatay. Nagpakawala ng ubo si Thomas at sinabi, mapapanatili ang kanyang buhay. Isang sinag ng ilaw ang sumilaw sa mga mata ni Gemini, at hinawakan niya ang ulo ni Kalex at itinapon sa gilid na parang basura. Hinawakan niya ang mga poste ng hole gamit ang magkabilang kamay, tinangka na putulin ito ng kanyang kamay na parang wala lang. Umiling si Thomas at sinabi, ito ay isang espesyal na ginawang metal cage. Kung maaari mong basagin ito sa iyong mga kamay, ginawa ko ito matagal na. Hindi mo kailangang sayangin ang iyong lakas. Ngumiti si Virgo habang naglalakad papunta sa gilid at pinindot ang isang switch, at itinaas nito ang kulungan. Ano ang susunod nating hakbang, boss? Tanong ni Virgo. Tinuro ni Thomas si Kalex at sinabi, balikan mo siya at ikulong. Hintayin mo ang hatol ko. Opo, Ginoo. Lumakad si Virgo at tinali si Kalex. Mahinahon na pumasok si Thomas sa control room at binuksan ang mga ilaw. Walang bakas ng buhay mula pa noong unang panahon, at ang bawat file at dokumento ay naalis na ng maayos. Labis na nag-iingat si Ryan, walang naiwan na bakas para kay Thomas sa sandaling umalis siya. Gayunpaman, nag-iwan siya ng urn na kung saan ay ang pinakanais ni Thomas. Kinuha ni Thomas ang urn at hinawakan ito malapit sa kanya. Scott, humihingi ako ng tawad. Natakot siguro kita. Ipinapangako ko sa iyo, ang nangyari ngayon ay hindi na mauulit. Si Thomas ay matalino, at syempre naintindihan niya na ito ang paraan ni Ryan sa pagkompromiso. Ngayon na iniwan niya si Kalex at ibinalik din ang urn, walang dahilan para habulin pa siya ni Thomas. Sa totoo lang, pang-open na rin ang layunin ng pagpatay kay Thomas.
Talagang masasabi na si Ryan ay medyo tumpak pagdating sa pagbabasa ng damdamin ng mga tao, kahit na ang emosyon ni Thomas ay kasama rin sa mga pagtansya ni Ryan. Sa oras na ito, ang pagkawala ay dahil lamang sa isang hindi nasagot na paglipat. Hindi ito masyadong masama. Sumulyap si Thomas sa bintana at may isang walang tigil na takot sa kanyang puso na ungol niya, Ryan Hudson, isang nakakakilabot na karibal. Sa kanya, sa panig ni Conley na tumutulong sa kanya, magdudulot ito sa amin ng malaking problema sa hinaharap. Sa kanyang pagkatalo sa oras na ito, magiging mas maingat si Ryan sa kanyang susunod na pagkilos na ginagawang mas mahirap na kontrahin. Ngunit, tinilaan ni Thomas ang kanyang mga labi sa kaba at sinabi, matagal na mula nang naranasan ko ang pakiramdam na ito nang saya mula nang umalis ako sa West Coast. Gaano kakatapang, Ryan Hudson, ipakita ito sa akin hanggat gusto mo, mangyaring huwag mo akong pabayaan. Palaging natatagpuan ni Thomas ang mga laban sa mga eksperto na nakapagpapasigla. Isang nagyayelong gabi, ang buwan ay bumaba at ang mga uwak ay umuuga. Si Thomas ay bumalik sa 33 Metro Garden neighborhood ng mag-isa at nakarating siya sa harap ng isang villa. Pagdating pa lang niya sa pintuan, napansin niya si Emma na nakaupo na nag-iisa sa sofa, magkayakap ang mga kamay, at walang tigil na pagdarasal sa harap ng isang cross.